Hello guys, welcome to this video. In this video guys, mabilis ang kwento lang po ha. Gusto ko lang po i-share sa inyo kasi marami pong nagre-request nito from me, from TikTok, yes. Kung ano daw ba yung mga mabilisang loan app na pwedeng pwede daw utangan. So, in this video guys, i-share ko lang po sa inyo kung ano yung mga OLA, online lending app po na sinubukan ko na pwedeng pang emergency. Ibig sabihin na pwedeng pang emergency guys, medyo may kataasan po yung kanilang overcharges. Sabihin na nating management fee, service fee, interest fee, overall charges. Ito yung mga OLA na sinubukan ko guys kung okay ba talaga silang pang emergency. So sinubukan ko nga sila guys at masasabi ko nga guys na pang emergency lang po talaga sila. So para sa mga baguhan pa po sa mga online lending apps or OLA, please kindly read my video description here in my YouTube channel po. Only on my YouTube channel lang po yung aking friendly advice or pa yung kapatid na video description po, okay po? And bago na naman po mawala yung kwento ko, maulit ko nga, ito yung mga OLA po na sinubukan ko. Sinubukan ko kung talaga bang pwede silang pang emergency. Yes, pwede po silang pang emergency. Pero maging aware po tayo na ang kanilang overall charges ay may kataasan po talaga. So dapat bago po natin utangan tong mga OLA na to guys is dapat bukal sa loob natin na magbayad ng kanilang overall charges. Shortcut ko na lang po yun yung overall charges. Kasi kung iisa-isahin ko pa po yun, napakaraming fee po niyan. So overall charges na lang po para isahan. So ito nga po yung mga sinubukan kong OLA guys na talaga namang masasabi kong pwede siyang pang emergency. So una hindi to bahala si Batman. Basta ulitin ko guys ha, based from my personal experience lang po, wala po akong sinisiraan dito wala po akong sinisiraang OLA or online lending apps dito guys. Ito ay sinishare ko lang sa inyo kung ano yung personal opinion ko sa kanila based from my personal experience. So unahin ko na po si Happy Cash. Kay Happy Cash po is, nung nag-apply po ako kay Happy Cash is, na-approve po yata ako. Hindi ako sure kung 24 hours po bago ako na-approve kasi mga ilang araw po bago ko po binalikan yung app na si Happy Cash. Kasi po nung in-applyan ko po yan is, disapprove. Pero nung nag-text si Happy Cash na meron daw akong available loan amount na pwedeng kunin, nagtataka ako kung bakit dahil disapprove nga ako. Pero nung sinilip ko nga ulit yung app na yan ay meron nga akong approve amount na 1,300. Yes guys, 1,300 yung first approve amount ko dyan. First and last, yes. Nung inabil ko yan guys, kung wala na dito yung mga screenshot guys. Actually guys, hindi na ako guys kasi mabilis ang kwento lang to guys. Masakit ang ulo ng lola nyo and then wala rin po akong oras. Mag-aalis 6 na po ng umaga no. Talaga pong gipit na gipit sa oras ng lola nyo. Pasensya na, yan po talaga lagi kong idinadaing talagang gipit po ako sa oras at ginagawan ko lang po ng paraan yung makagawa po ako ng content kasi gusto ko rin namang ma-share ko mga ito para makapagbigay po ng awareness lalo na sa mga baguhan pa po sa OLA para hindi nakakaawa rin po kasi yung sige lang kayo ng sige na wala kayong idea kung anong magiging resulta. Okay po? So, mabalik po tayo kay Happy Cash. Na-approve po ako sa 1,300 and then yun na, hindi ko na guys, i-overlay ko na lang guys yung mga screenshot, okay? Hindi ko na po isa-isahin yung mga interest or service charge. Basta na-approve po ako kay Happy Cash. Okay naman, medyo okay naman po yung charge ni Happy Cash, 1 month to pay. And meron siyang kaltas, 20 pesos yata yon. And the additional information i-attach ko na lang po sa kasi wala po akong tinitingnan screenshot dito guys dahil mabilisan nga lang po ito. So pagkatapos ko pong mabayaran si Happy Cash, nahirapan na po akong makaulit. So hindi po ako nag-advance payment doon. 3 days before due date ay binayaran ko po si Happy Cash ng 1,495 po yata yon. 1,495 po yata yung binayaran ko kay Happy Cash. And then hindi ko po alam kung anong naging problema kasi nakailang offer si Happy Cash sa akin at nakailang subok din akong i-avail yung ino-offer niya, pero ganun pa rin guys, same pa rin, 1,300 pa rin. Nakailang offer siya sa akin, nakailang try din ako na i-grab yun, pero nag-fail po, hindi ko po alam kung bakit. Kailangan ko daw bumalik ulit sa ganito, sa ganyan. Yun lang ang kinainisan ko kay Happy Cash guys, kasi pag i-grab mo yung offer niya is kailangan mo pang mag-selfie. So nakailang effort din ako ng selfie kay Happy Cash, tapos decline din. So ang ginawa ko guys, dinilit ko na lang si Happy Cash. So yun ang personal experience ko kay Happy Cash guys. One time lang akong nakapag-loan kay Happy Cash. 3 days before due date is binayaran ko po siya. So wala po akong alam na naging problema on my part. So okay lang naman din. Dinilet ko na po si Happy Cash kasi rin ako kasi nakailang effort din ako ng pagsiselfie sa kanya tapos decline din. So what's the use, di ba guys? So pangalawa guys is ito naman si Peso House. Ito, isunod na natin si Peso House guys. Isunod na po natin si Peso House. Ito naman si Peso House guys is nag-start po ako sa sabi ko nga hindi ko na isa-isahin yung detalye guys ng kanilang overall charge ha. Ulit ako. Itong si Happy House guys is nag-start po ako para po may idea kayo. Hindi ko natatapos
isang sentence lang ano ko no. Ang dami kong singit-singit. Pasensya na kayo guys ha. Ito nga dahil nga para nga po may idea kayo kasi may mga naghahanap po kasi diyan kung anong ola daw yung mabilis utangan. So ito nga kaya nga sinishare ko guys. So pangalawa guys si Peso House. Etong si Peso House guys, ang masasabi ko guys, kung talagang kailangan mo ng pang-emergency, madali lang ma-increasean kay Happy House. Happy House, yes. Happy House ba yan? Pasensya na guys, si Peso House guys. Nag-start po ako Mag-start po akong i-grab, pero etong kung napanood nyo yung ano, hindi ko kung natatandaan ko lang tama guys, nung in-applyan ko tong si Peso House ay disapprove din po ako, pero after a few days guys, nakita ko na approve pala ako. I'm not sure na guys basta wag na natin kalkalin yung nakaraan guys. Basta dito na lang tayo sa kung kailan ko in-avail yung loan offer guys, no. Etong kay Peso House guys is nag-start po akong i-avail yung yung loan offer niya sa 800. Yes, na offer. Unang offer nga po sa akin is 3,000. Dahil yung mga ganung halaga nakakakaba na guys, lalo na kung di ka nalilinawan sa loan breakdown, loan terms, baka mamaya kalahati lang matanggap mo. So nag-iingat ako sa ganun guys. Yes, nag-iingat po talaga ako sa ganun. Ayokong magsaya sila sa perang pinaghirapan ko. Yes guys, dapat nasa isip natin yan. Huwag tayong sige lang ng sige guys, kasi parang binibigyan din natin sila ng kaligayahan pagka ganyan, no? Nagkakawang gawa tayo sa mga parang tamad na tao. Siyempre pinaghirapan natin sa paghahanap buhay yan, tapos parang ipinamimigay mo lang dahil sa mga interest or mga service fee nila na walang sense. So dito kay Happy House guys, Happy House na naman. Si Peso House guys, nag-start po ako sa 800 pesos. So dito kay Happy House is 7 days lang po bakit Happy House ako ng Happy House? Peso House, dito kay Peso House guys is 7 days lang po talaga. So nag-start po ako naubos na lang yung oras ko. Hindi matapos yung aking Dito kay Peso House guys is nag-start ako sa 800 and medyo may kataasan po talaga yung kanyang overall charges. And 7 days lang po ito at nag-start po ako sa 800 and then sinunod ko po yung due date ko 2 days. Ito guys, ang start ko sa pagbabayad kay Pesos is 2 days before due date nagbabayad na po ako. 2 days before due date. Iwasan po natin yung magbayad na at the day of due date po kasi lalo na itong pagbabayad kay Peso House is medyo na-experience ko dito yung medyo Instapay ba to? Ay, hindi ko naman rin masyadong katulad ng mga guys, may mga katulad ng Instapay guys, hindi sila available sa gabi, sa araw lang. Yun ang personal experience ko guys. Hindi ako makapagbayad kay PXT sa gabi, sa araw lang kasi naka-blurred si Instapay kay Maya. Ewan ko lang po, hindi ako sure sa iba. So, dito kay Peso House guys, nung na fully paid ko po yung 800 na first time kong loan offer sa kanya is na-increasean po ako ng 3,000 ba yun? Naging 3,000 dahil maganda-ganda. I-overlay ko na lang po yung para makita nyo. Dahil maganda-ganda naman yung niya, yung okay naman sa akin yung kanyang overall charges guys. Kaya pa naman. Kumbaga sinubok-subukan ko lang para lang talaga ma-experience ko, no. So pero si Peso House guys is 7 days lang po talaga. Pagkatapos ko pong ma-fully paid yung 3,000, bigla po siyang tumaas sa 8,200. So hanggang ngayon ilang araw na yung offer niya sa akin na 8,200, hindi ko po talaga ginag-grab. Ipakita ko na lang po yung screenshot kung bakit. So dahil medyo mataas po talaga. Compare dito na tayo kay FT Lending. Syempre si FT Lending po is revolving po talaga. Pag kabayad mo, babalik yung capital sa yung principal babalik sa dashboard mo, sa FT Lending dashboard mo, pwede mong utangin ulit. So revolving po si FT Lending. Pero syempre hinay-hinay din guys kasi kung grab lang tayo ng grab, parang make sure na lang guys na na hindi tayo nabibigatan sa hindi na burden sa atin hindi pabigat sa atin yung interest na hinihingi nila. So ito naman si Mr. Cash. Yes guys, may kataasan din pong si Mr. Cash. Si Mr. Cash is sinusunod ko lang din po yung niya, yung due date ko dito. Hindi po ako nag-advance payment. Magulo po akong magkwento. Sorry po, pasensya na kayo. 3 days before due date nagbabayad po ako, or 2 days before, dahil madali lang naman magbayad kay Mr. Cash. 2 days before due date nagbabayad po ako kay Mr. Cash. So pakita ko na lang po diyan kung nakailang credit limit na po ako kay kay Mr. Cash saka kay FT Lending. So kay Kasyalo naman guys, okay din si Kasyalo guys compare sa iba. So okay pa to si Kasyalo guys. Kay Kasyalo naman guys is nagbabayad ako 3 days before due date. So ang 4,000 kay Kasyalo 35 days nasa 800 plus. 4,000 pesos matatanggap mo ng buo, nasa 800 plus guys yung 35 days to pay niya. So kay Mr. Cash guys, and FT Lending and Peso House, i-attach ko na lang po yung mga screenshot diyan guys. Sabi ko naman sa inyo guys, mabilisang kwento lang to dahil masakit ang ulo ng lola nyo. Sinisingit ko lang itong paggawa ng content na ito. So please mag-adjust kayo guys, pagpasensyahan nyo ng lola nyo ha. Kung meron akong mga nakalimutang banggitin guys, welcome naman po kayong magtanong at willing po akong sagutin lahat yan. Kahit busy po ang lola nyo. Dito naman po kay PXT Lending. Yes guys, si PXT Lending is mabait po talaga si PXT Lending, as long na mabait ka guys. Nagbabayad ako kay PXT Lending 3 days before due date guys. Pag na-receive ko na yung reminder ni PXT na
3 days before due date, di ba guys, 3 days before due date may reminder na si TXT. Nagbabayad na ako guys, mabait ako, masunurin ako guys. Yes. So, bago lang ako sa mga una na nabanggit ko guys, i-chapera na natin si Happy Cash kasi naka one time loan na ako kay Happy Cash. Ewan ko kung anong problema niya. Pero kung sa akin lang, hindi naman akong nawalan. Si Mabilis Cash guys, wala dito si Mabilis Cash. Bakit po nga ba hindi sinasali si Mabilis Cash? Sa kabilang cellphone kasi si Mabilis Cash. So, isali na rin natin si Mabilis Cash guys ha. Anong personal experience? Mamaya guys, i-recap ko na lang po kayo dahil po magulo po akong magkwento. Nasa huli po ang recap, okay po? Dito po kay Mabilis Cash, okay si Mabilis Cash. Ang masasabi ko lang po kay guys, wala akong mga, sabi ko nga sa inyo, wala po akong tinitingnan screenshot dito guys. Yung mga ano lang yan guys, mga app nila yan guys, diba? Wala po akong tinitingnan screenshot dito, so i-overlay ko na lang po dyan dahil nagkwento nga po ako ng mabilisan lang para lang po magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga ola na madaling utangan, madaling ma-increasean basta magaling kang magbayad. So, si Mabilis Cash guys, naka-multiple loans na ako kay Mabilis Cash, pero ito lang masasabi ko kay Mabilis Cash. Wag mong itatak sa isip mo na habang panahon mong masasandalan si Mabilis Cash. Meron talagang time na titigil si Mabilis Cash sa pagpapautang sa'yo. So dapat maging handa ka dyan. So naka-multiple loans na ako kay Mabilis Cash guys. Nagtataka ako dahil nakatatlong failed na ako kay ewan ko kung anong naging problema kay Mabilis Cash kasi hindi ko naging ugali guys mag-advance payment. Ang ugali ko guys is pinakamaaga kong, even sa mga legit guys, G-Loan, G-Credit, Maya Credit, Maya Advance or Bilis, ang pinakamaaga ko po talaga is 7 days. 7 days, yan po ang pinakamaaga kong pagbabayad. Kasi 7 days yan yung standard na pagbabayad sa jutang ba. And pinaka-maximum ko na po yung 2 days before due date. So 7 days, 2 days before due date nagbabayad na po ako. So hindi ko po alam kung anong problema kay Mabilis Cash. Dahil this past few months po is nakatatlong failed reloan na po ako kay Mabilis Cash. I don't know what's their problem, okay? So, i-recap na natin guys, yung mga ulan na nabanggit ko. So, ito lang guys, kung ano yung mga ulan na nabanggit ko ay sila lang po yung mga sinubukan ko dahil sila lang po yung alam kong medyo okay pagdating po sa emergency guys emergency, hindi pang matagalan. Emergency lang po dahil ito pong mga ulan na nabanggit ko ay may kabigatan po sa overall charges. Pero sino nga ba dito yung masasabi kong talagang pinaka-okay sa mga nabanggit ko? Si Happy Cash, one loan lang po ako sa kanya. Si FT Lending, revolving po si FT Lending. Medyo si FT Lending, ang masasabi ko kay FT Lending is, balikan natin si ano ba kasi yung, ang gulo mo talaga, Ria. Hindi guys, mabilisan lang. Ano ba kasi yung basihan ko? Kasi iba-iba po kasi tayo eh. Ano ba kasi yung basihan ko para masabi kong okay pa tong ola sa akin? Ang basihan ko kasi guys, is, alam po natin yung 5-6, di ba? Yung Bombay. Ano ba yung Bombay? Ako rin wala akong masyadong alam sa Bombay guys. Naririnig ko lang guys. Pero sabi nga nila 5-6. Ibig sabihin sa 5-6 is sa 500, 100 ang tubo ni Bombay. So ibig sabihin, pero hindi ako sure sa days guys kasi naririnig ko 30 days, 40 days yata si Bombay. So kung si Bombay is, ipagpalagay na natin guys na kung si Bombay is 5-6 in 30 days, is doon ko po binibase. Halimbawang si Happy Cash guys, nung nakapag-loan ako sa kanya guys sa 1,300, ang natanggap ko doon is 1,280. Ang binalik ko guys is 1,495. Ibig sabihin is mas mababa siya konti kay Bombay, mas malapit-lapit siya. Ito guys yung basihan ko guys kung bakit ko nasasabing pwede siyang pang-emergency. Pang-emergency kasi kung ang rate niya guys is parang Bombay, pwede po siyang pang-emergency. Pero kung lagpas po siya sa Bombay style, 5-6 style, para sa akin guys is medyo mabigat na po talaga yon. Like FT Lending guys, si FT Lending medyo parang mas mababa ang 5-6 kay FT Lending. Ganon din po si Mr. Cash, parang mas mababa ang 5-6 kay Mr. Cash. So, ito guys, personal opinion ko lang din and personal experience ko lang din po. And kasi iba-iba naman po tayo guys Hindi po ako expert dito. Ang sinasabi ko lang po kung ano po ba yung basihan ko, bakit ko nasasabing pwede siyang pang emergency. Ang pinagbabasihan ko po is kung mas mababa ba siya or mas mataas sa 5-6. So, and wag din natin kalilimutan na sila ay mga online lending apps. Kumbaga, utang at your comfort zone ba. Kumbaga, nakaupo ka lang dyan, nakahiga, pwede kang umutang. Unlike kay Bombay, kailangan mo siyang harapin. Kailangan mo pakiusapan. Lahat ng kadramahan pwede kay Bombay, lahat ng bala. Yes, yun naman ang kaibahan doon. Kumbaga may convenient fee, ano rin natin yung i-consider din natin yung conveniency pagdating sa mga ola-ola. So, pwedeng mas mataas konti kay Bombay, okay, fine. Pero yung sobrang taas na compare kay Bombay like Peso House, talagang nabibigatan ako doon guys. Kaya naman yung last offer sa akin ni Peso House na 8,200, talagang hindi ko pa siya pinapansin kasi talagang nabibigatan ako guys, okay? Para magkaroon po kayo ng idea, ilagay ko na lang po dyan yung screenshot. So dito kay yun na nabanggit ko na guys, si FT Lending is medyo mataas kay 5-6. Si Mr. Cash ganun din, medyo mas mataas kay 5-6. This from my personal experience. Again, si Cashalo medyo mas mataas din kay 5-6.
sa 800 is sa 800 plus is 4,000 k yung loan ko. Tapos 800 plus yung in 35 days naman yun. So medyo dikit-dikit siya kay 5-6 guys, si Kasyalo. Si PXT, itong sino bang pinakagusto ko sa lahat? Ito kasi si PXT guys. Okay si PXT. Ang ayaw ko kay PXT guys is wala siyang QR payment sana. Yun lang. Gusto ko si PXT kasi tahimik lang si PXT, parang napakabait. 9k na po ang credit limit ko kay PXT the last time na nag-fully pay ako ng 8k. Ito naman kay PXT guys, maulit ko 3 days before due date ako nagbabayad kay PXT. Sabi ko nga sa inyo, pag na-receive ko na yung first text reminder ni PXT na your due is in 3 days, nagbabayad na po ako. Mabait po ako kay PXT kasi mabait din naman siya eh. And then, yun nga, pag magre-reloan ka kay PXT, minsan nag-error pero uulit ka lang naman. Wala, hindi na-experience ko na yung nag-error yung pagdi-disburse daw, pero inuulit ko lang yun. Nagsa-success naman kay PXT guys. 3 days before due date, nagbabayad na po ako. Kay PXT guys is, napaka okay naman, reasonable sa akin guys. Kasi sa 8k guys, itong huli ko guys is sa 9k guys is nasa 1,000 plus lang yung 30 days na interest na overall charge ni PXT. Okay si PXT na, in love na ako kay PXT. Yes guys, dito guys, sa mga binabanggit kong ola na to guys, wala akong sinisiraan dito, wala rin akong pinopromote dito. Ito lang po ay sinishare ko ng tapat, honest ba? Honest. I'm just honest guys, okay? Sa lahat ng nabanggit ko dito, si Mabilis Cash, minsan na rin akong na-inlove kay Mabilis Cash. Pero dahil this past few months is 3 times na po akong nag-failed kay rejected sa reloan ko kay Mabilis Cash, medyo nagtatampo na ako, okay lang naman. Yes, may bilis naman ako, so may bilis naman ako, Ready Credit, G loan, what, S loan. Yan ang problema kay Mabilis Cash, okay lang, okay lang. So, sa lahat ng nabanggit ko guys, Happy House, dinilet ko na po si Happy House. Happy Cash. Si Happy Cash, wala na po si Happy Cash. Dinilet ko na po siya after multiple times na mag-selfie-selfie po ako sa kanya. Dinilet ko na po siya dahil always come back in sometime eh. Si Happy Cash, FT Lending, Mr. Cash, Kasyalo, TXT Loan, Peso House, and Mabilis Cash. Sila po yung mga olang sinubukan ko. Sa dami po ng olang na in-applyan ko or sinilip ko, alang-alang sa inyo guys, yes. Alang-alang sa mga hindi ko po nilalahat, hindi po ako nagyayabang guys. Alang-alang ko sa mga alang-alang ko sa mga baguhan pa pong magsubok-subok ng mga online lending apps. Kaya ko po ginawa ang channel kong Loan Explorer YTC. Okay po? Hindi po yan para sa lahat. Kung ayaw niyo po sa akin, okay fine whatsoever, whatever. Ang target audience ko po is yung mga wala pang kamuhang-muhang sa mga online lending apps. Kung hindi po ako na-appreciate ng iba, okay lang po. Ganon din po ako sa inyo. Nag-e-effort po ako para sa mga inosente pa po sa mga ola-ola or online lending apps, okay po? Para sa kanila po ako. Ang content po. Hindi po ako nangaaway. So, sa lahat po ng ola na nabanggit ko, Happy Cash, FT Lending, Mr. Cash, Kasyalo, PXT Loan App, Peso House. So, sa lahat po ng ola na sinili ko na po from Google Play Store, ito lang po yung mga ola na sinubukan ko guys. Dahil alam kong medyo okay pa sila. Pero sino nga ba dito sa mga nabanggit ko ang pinakamababa? Sa tingin ko pinakamababa ang overall charges. Nangunguna po para sa akin si PXT. Pangalawa si Kasyalo. Pangatlo si Mabilis Cash siguro, and then FT Lending, and then Mr. Cash, and Peso House. Disregard na po natin si Happy Cash kasi matagal ko na po siyang dinilet, no? So, ang masasabi ko lang sa mga ulan na to guys is pag bago ka pa, mag-uumpisa ka sa maliit and maliit na credit limit pero mataas ang overall charges. Pag tumagal-tagal ka na at medyo nagtitiwala na sa'yo yung system nila is tinataasan yung credit limit mo and then binababaan yung interest or overall charges. Yun lang po ang masasabi ko dito. So, sa lahat ng nabanggit ko, as of now guys, ang pinakagusto ko dito is si PXT, Kasyalo, and FT Lending. Kasi itong si Mr. Cash is medyo mataas din guys and hindi buong matatanggap. So, si Kasyalo buo, si PXT hindi buo pero maliit lang guys. Para sa akin maliit lang guys yung binabawas niya sa akin. So, dahil sobrang haba na nitong video na to guys, pagpasensyahan nyo na. Ang goal ko sana is mabilis ang kwento lang guys, pero parang napakahaba na nito. So, kaya na para mag-adjust guys, okay? Okay? So yun lang guys, so yun lang. Mauulit ko lang na as of now guys, ang pinakagusto ko dito guys is si PXT, kaya lang, ang ayaw ko sa kanya guys is, wala siyang QR payment. Bakit ko nagugustuhan si PXT? Kasi tahimik lang po si PXT, no? Siguro, lahat naman tahimik guys, basta nagbabayad ka before your due date. Lalo na 3 days before due date. Kasi 2 days medyo nate-text blast ka na, ganun. Pinakamaganda talaga, advisable talaga guys na 3 days before due date magbayad na para makaiwas sa mga system problem, mga system maintenance, yung mga ganun guys. Sa mga calls, reminders, text blast, yun. Advisable talaga in 3 days. Kahit saan guys, advisable talaga in 3 days. Huwag mo nang isipin kung nagbayad ka ng interest or ano. Ang importante doon guys is maiwasan mong masira yung pangalan mo. Kahit sabihin pa natin ola-ola yan sa tabi-tabi lang, importante pa rin na wala silang masabi sa atin, di ba guys? Wala tayong ikasisira. Kahit ola-ola revoke pa yan.
So, siguro hanggang dito na lang guys. Kung meron kayong mga gustong itanong dyan guys, i-comment nyo lang po dyan at willing po akong sagutin basta may oras po ako. And wala na ba akong last words dito? Siguro naman nasabi ko na lahat guys, no? Okay na. So yan po yung mga ola ko ngayon guys. Yan po yung mga ola ko ngayon. Pero ang active ola ko talaga ngayon guys is si Mabilis Cash. Hindi na po ako nakaka-reloan kay Mabilis Cash pero may ongoing juice po ako kay Mabilis Cash at wala naman po akong balak talikuran yan. Yes. Si PXT, yan, gamit na gamit ko si PXT. 9k na ako kay PXT. Kay Kashalo, 4k pa rin ako kay Kashalo. Hindi pa ako na-interesan. Kay Mr. Cash, nakalimutan ko na. I-attach ko na lang po yung screenshot yan. Kay FT Lending, revolving ko si FT Lending. So, si Peso House naman po is, may offer siya sa akin na 8,200. Pero dahil sobrang taas yung kanyang overall charges guys, hindi ko kaya. Lalo na mahina yung business ko ngayon, no? Tsaka si Peso House guys, huwag natin kalilimutan na si Peso House is 7 days lang po ito si Peso House. So ang pinakamahabang terms ko lang po kay Peso House, kahit 8,200 na po yung credit limit ko is 1 month lang po, 4 terms, 1 month lang po yun. Hindi mo pa masasabing 7 days guys, 6 days talaga kasi nagbabayad ako kay Peso House 1 day before due date. Kay FT Lending, pwede na rin 1 day before due date kasi madali lang naman magbayad. Mr. Cash, ganun din, pwede rin 1 day before due date. Kay Kashalo, nagbabayad ako, pwede rin 1 day before due date pero nagbabayad yata ako kay Kashalo guys 3 days before due date. Ito naman si PXT loan, nagbabayad talaga ako kay PXT loan 3 days before due date guys. Kay Mabilis Cash, 3 days before due date guys. Pero minsan nagto 2 days na rin ako kasi wala nang pag-asa. Hindi guys, 3 days talaga, 3 days. Advisable talaga na 3 days before due date magbayad na para hindi atakihin sa puso yung ola. Okay po? So again guys, hanggang dito na lang guys. Sobrang haba na po na tong video na to. Sobrang pagod na rin po ang lola nyo. Pang ilang video ko na rin po dahil talagang sa dami po ng trabaho ko guys. Talagang ginawan ko ng paraan na makagawa ako ng content ngayon. So guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Sana may naitulong tong video na to. Lalong-lalo na sa mga baguhan pa po sa mga ola-ola or online lending apps. Konting ingat-ingat po or extra ingat-ingat po para sa mga pag-a-apply po sa mga online lending apps. Sa mga pag-grab po ng mga offer nila. Siguraduhin po natin na nakikita na natin yung loan terms, loan breakdown. Siguraduhin natin na willing po tayong bayaran yung mga overall charges nila. Kasi kung hindi guys, ikakasira natin yan, no? Kasi kung hindi bukal sa kalooban nating bayaran yung nakikita nating overall charges nila, ikakasira rin natin yan. Yan yung magiging dahilan kung bakit mawawalan tayo ng ganang magbayad sa kanila kasi nga hindi bukal sa kalooban natin na kasi kung uutang tayo at nakita na natin kung gaano kataas yung kanilang overall charges pero parang hindi natin kayang tanggapin, wag na nating ituloy. In short guys, ganoon na lang. Wag na kung nakikita natin na parang labag sa kalooban natin yung nakikita natin loan interest po nila, loan overall charges, wag na po nating patulan. Kasi ayan po yung magbibigay ng dahilan para mawalan po tayo ng parang inulit ko ba? Hindi naman, parang nililiwanag ko lang po na yan po yung magiging dahilan kung bakit mawawalan tayo ng ganang bayaran sila kasi may isip natin na laki-laki ng ganito, ang laki-laki ng kaltas, ang laki-laki ng mga charges nila, wag nang bayaran ganun. Sa umpisa pa lang guys, kung nalalakihan na tayo at alam natin na hindi fair, wag na lang natin i-grab kasi po pag hindi na natin yan binayaran or hindi na natin kayang bayaran or hindi na tayo willing yan bayaran, ikakasira rin natin po yan. In the future, dadalhin po natin yan. So may hirapan po tayong makakuha ng offer. Pag kasi maganda yung itong advice na to guys, itong segue advice ko guys is para to sa mga lalo na sa mga kabataan pa habang bata pa po kayo, alagaan niyo na yung inyong pangalan. Habang bata pa kayo, mag-build na kayo ng magandang pangalan and credit score na rin. Yes. Kasi balang araw pakikinabangan nyo yan. Hindi na kayo yung ito naramdaman ko to kasi guys, based from my personal experience. Hindi na ikaw yung maghahanap ng mautangan, yung nagpapautang ang maghahanap sa'yo. Parang ganun yun guys, yes. Pag nakita nilang kasi lalo na mga ola-ola guys, sinishare nila sa bawat isa yung mga personal record mo, kung magaling ka magbayad, kung maganda kang magbayad, ganun. Parang ganun yan pag nakita nila na kasi sa mga text blast pa lang nare-receive ko guys yung meron pa kayong nagkokopyahan sila yung nagkokopyahan sila ng ang tawag dito yung mga slogan yung parang sino to ganun yung meron akong inuutangan ko si ganito tapos yung ibang ola ito yung slogan ng ola na inuutangan ko okay yung record ko dito tapos may ibang ola na ginagaya yung slogan ng ola na meron ako ngayon parang ganun parang yung gets nyo na siguro yun guys. In short guys, pag nakapag-build up kayo ng magandang pangalan, magandang credit score, walang bahid ng ang inyong yung credit score or record or pangalan. Ibig sabihin nakapag-build kayo ng magandang imahe, hindi kayo yung maghahanap, sila yung maghahanap sa iyo, di ba? Hindi ikaw yung maghahanap ng blessing, yung blessing ang maghahanap sa iyo.
So hanggang dito na lang guys. Again guys, I'm not an expert. I'm just sharing my personal experience and I hope na may naitulong naman to sa mga job forms. Sige na, hanggang dito na lang. See you on my next videos guys. Thanks for watching.